bangkay mo kung iiwanan. Matuloy kaya sa pag-alis si Dolores. Abangan bukas ang karugtong ng ating dulang. Huwag mong hatulan ang bukas. Ala napakawalang pusong ama. Sobrang higpit sa anak Mabuti ngayon napatay na yung radyo. Pati pagbuburda natin naapektuhan. Palagay ko'y tatalikuran ni Dolores ang ama. Sasama kay Daniel kahit na mahirap. Dapat lang Una munang puso, bago magulang. Di ba, Shoni? Ala, ewan ko sa inyo. Hindi naman ako katulad yung loka-loka. Saan kaya magwawakas ang dramang yan? Ay di ano pa? Siyempre, patatawarin ng ama yung anak. Lalo na kung kasal na at meron ng apo. Arin na naman si Chuteba ng taong may alam ng lahat. Natural. Paano naman niya nalaman niya, On? Nako, ay arin naman si Mileng. Ay nakalimutan mong ako'y sumusulat ng duplo, balagtasan, sarswila, at saka yung dramang walang dikta. Natural, alam ko magiging wakas ng istorya. May ba ako? Ang pag-usapan natin ay tungkol sa kalagayan mo. Alay, bakit sa akin naman nauwi usapan? Manyari Miling ay napapansin kong sunod ka na sunod doon sa aking pinsang si Pilipa. Tsaka kako baka magaya ka ron. Tumandang dalaga. Tsaka tingnan mo itsura. Parang inuyat na makunat na makunat. Oo nga naman, Miling. Baka mahuli ka sa biyahe. Alalahanin mo, minsan lang sa 1 linggo kung dumaan ang tren papuntang Bicol, baka mahuli ka sa biyahe. Ay, hindi naman. Talaga lang hindi pa dumarating ang aking kapalaran. At saka may nanliligaw naman kay Miling ang pinakamayaman sa bayang ito, si Don Ramiro Peligroso. Hindi naman sa nakikialam ako sa iyo, Mileng. Ako'y nagmamalasakit din. Mangyari ay ikaw ay aking pamangkin. Alam mo, Miling, anumang ganda ng umaga ay maaring magdilim kapag ang tiyapilipa mo'y nakialam ng landas. Kukulog-kulog at kikidlat-kidlat, pati ang mga manok ay hahapon nang wala sa oras. Ala ano ga sinasabi ninyong kukulog-kulog at kikidlat-kidlat? Ha? At meron pang manok na hahapon-hapon? Ako ga ang pinariringgan mo, ha? Hindi isang ipa, tumutulalaang. Ano gang isang ipa? Pilipa! Hey, biset! Oops. Ay, kanduro! Ano ga ginagawa niyong dalawa rito, ha? May tatanong lang kami kay Miling. At kay Direktor. Hala, makipag-usap kayo? Miling, tuloy ba yung ensayo natin mamayang gabi? Alay, tuloy. Anong oras? Alas 8 en punto. At pihado ako si Rodrigo. Ako. Hindi ako. Ay, wag na kayo magtalo. Parehong hindi bagay sa inyo. Miling, alis na kami. Sige, tutuloy na kami. Gagawin ko makeup artist. Ala naman ay, Rodrigo. Kung may nalalabi ka pang pagtingin sa akin, bigyan laya mo ang aking pag-ibig nang ako'y mabuhay pa ng matagal. Huwag kang maghanap sa wala, Emilia. Magkasya ka sa pag-ibig na ihahandog ko sa'yo. Kailanman ay hindi ko kayang mabigo sa buhay ko. Halik lamang ang kailangan mo at konting yakap. Huwag. O ang mutyang Pilipina, pag hinagkan mo ng ayaw, pag naghintay ka ng halik, hintayin mo'y kamatayan. Pinili mo si Rodrigo sa buhay mo. Bahala ka. Sayang lamang ang aksay nating oras sa babaeng ito. Tara! Nasaan ka, Rodrigo? Nasaan ka, pag-ibig ko? Kung sadyang ako'y mahalaga sa iyo, halika, yakapin mo ako. Nang mag-init ang katawang itong malapit ng pumanaw. Halika, halikan mo ako. Huwag mo na akong paghintayin. Yakapin mo ako. Kung hindi,
Samantalahin na natin ang pagkakataong ito. Halikan mo ako. Halikan mo ako. Halikan mo ako. Alay, tama na yung halik-halikan. Andiyan na si Don Ramiro. Magandang gabi ho, Don Ramiro. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Mileng, ang tanging bulaklak ng aking buhay. Ay siya nga pala, ari nga pala pagdamutan ninyo, aring aking dala. Ari tanda ng aking laging pag-alaala sa iyo, Mileng. Alay, salamat. Don Ramiro, gusto ganyong mainom? Ay hindi na chipipay. Ay ibig sabihin pili pa pala. Ako'y bunsog pa doon sa aking kinain at ininom diyan lang naman sa Manila Hotel. Miling, istimahin mo si Don Ramiro. Paupuin. Alay, po kayo. Abay, isang barkong bagoong nari ah. Hindi kaya kaming lahat magkasakit sa bato? O siya, may iwanan ko muna kayong dalawa. Don Rami. Alam mo, Mileng, sa tuwing nasisilayan ko ang iyong kagandahan, ang iniisip ko'y ikaw na ang pinakamapalad na babae dito sa balat ng lupa. Bakit? Aba, ay paano ba naman sa dinami-daming mga babaeng nahabol sa akin, hindi lang dito sa ating bayan, kundi mga taga Maynila at ang iba'y foreigner pa, ay sa iyo lang naman ako nahumaling ng ganari eh. Don Ramiro, ilang ulit ko na hong narinig sa inyo yan eh. Ah, nasabi ko na ba sa iyo yun? Magmula ho nung una kayong tumungtong sa bahay na ire. Ay hindi mo ko masisisi, Mileng, kung lagi kong nababanggit ang mga bagay na iyon. Medyo mainit pala dito sa inyo eh. Pakakabitan ko nga ito ng air condition. Alam mo ba, Mileng, walang yaman na tutumba sa kahalagahan mo sa aking buhay. At saka alam mo ba, lahat ng aking mga asyenda dito sa buong Batangas at lahat ng mga ari-arian ko dito sa mga Karatig Pook, lahat ng ayan, handa kong tunawin para ialay sa iyong paanan. Nasabi nyo na rin ho yan, Don Ramiro eh. Ay gayon ba? Ayain na. Miski na naman First Lady ng bansa ay mahihili sa iyong kapalaran. Aba, ay sa iyo ko lamang inihahandog ang kasaganaang ire na hindi nalalasap ng ibang babae. Ah? Alam mo na rin ba yun? Narinig ko na rin ho yan Don Ramiro memoryado ko na rin nga ho Ah. Sa makatuwid, alam mo na rin ang kasunduan namin ni Chipipay. Ni Pilipa. Ano gang kasunduan? Abo, ay di sa darating na piyesta, matatala na rin sa gintong kasaysayan ng Batangas ang ating pag-iisang dibdib.
Chuteban? Chuteban? Oh, bakit? Abay, 10 oras ng gabi, nagigising ka. Nakapagpasya na ako. Tia Felipa, ala'i kinalulungkot kong nagawa kong umalis sa iyong pangangalaga sa pagkakataong ito. Alam kong may kabigatan sa iyong loob na tanggapin ang paghihiwalay nating ito. Pero tanging ito lamang ang naisip kong paraan para tuluyang makaiwas kay Don Ramiro. Chang, kung mulat sa polay ang aking kapakanan ang nasa isip ninyo, sana'y ako'y maintindihan ninyo sa aking naging kapasyahan ngayon. Gusto ko namang bigyang puwang ang aking mga pangarap para sa sarili kong kinabukasan. Ngunit tinitiyak ko sa inyo na ang ating paghihiwalay ay hindi nangangahulugan na tayo hindi na magkikita at magkakasama sa hinaharap. Sana'y ako'y inyong maintindihan. Nagmamahal, Miling. Kala mo ga, hahanapin kita. O kaya iisipin, sino ga ang pinagmamalakihan mo? Ako? Kaya ko mag-isa! Kailangan mo ako! Babalik ka rin! Magsisisi ka! Kailangan mo ko! Miling! Miling, bakit ka ako iniwan? Miling! Bakit ka ginawa mo sa akin to? Miling! Miling, di ka na naawa. Esteban, kinakabahan ako. Bakit naman? Ano kayang mangyayari sa atin? Ano gang magiging buhay natin sa Maynila? Naku, ay huwag mong masyadong isipin yun. Siguro naman ay may awa sa atin ng Panginoon Diyos. Ang importante, nakatakas ka kay Don Ramiro at nakabitiw ka sa palda ng Tia Felipa mo. Aba, ay kung hindi, ay baka magaya ka sa kanya tumandang dalaga. Ayun, tingnan mo. Hilong-talilong, hindi malaman kung paano magkakasawa. Ay, lukot na lahat ang balat eh. Esteban, bahala na ang Diyos sa atin. Nako, tingnan mo nga naman yung tiya mo. Oo, ay puno na ng alipunga eh. Oh. Tay, halika! Oh, bakit? Basta, halika! Tabi dyan! Halika, Tay. Oh, bakit ba? Maupo po kayo dyan. Meron akong papakita sa inyo. Teka, ano bang pakikita mo? Sandali lang, Tay. Ayun na yun, Tay! Yun yung bagong teacher namin, si Miss Cortez. At Oh. saka, ang ganda-ganda yun, Tay. Bagay kayo. Ayan ka na naman, Trixie. Tsaka mukhang may asawa na. Ayan, may anak ko. Hindi niya yun, anak. Kaklase ko yun, si Grace. Sige na, pakilala na Wag na. Tsaka na, Trixie. Sige ka. Magsisisi ka. Uwi na lang tayo. Ayoko.
Ayaw mo? Pakilala na kita. Tsaka na lang. Miling! Chehenya! Kamusta na kayo, Chusidro? Salamat naman at nakaalpas ka na kay Ate Felipa. Alam mo naman yun, pinaglipasan na ng panahon. Halika, doon tayo sa loob, ha? Tutulungan kita. Chehenya, napakatataas naman pala ng mga bahay din eh. Halos umuntog na sa langit eh. Ate Ban, dumaan kayo Makati, ha? Ay, Upo oo. ka, Miling, halika. Ay, pasensya ka na, Insan. Pagyari, alam mo na yan, nasana siya mga puno nyug sa probinsya. Tama ang naging desisyon mo, Miling. Ay, siya nga pala. Buti dumating ka. Yung isang sales lady namin sa department store, buntis. Nag-maternity leave. Sinulat ko na ang pangalan mo. Pero, kung papayag ka, Ay, nakakahiya naman kay Chehenya eh. Walang kasamang magbabantay ng tindahan eh. Miling, wag ba akong intindihin iya? anong ginagawa ni Teban Bulukan Chan? Chusidro, aasahan ko? Excuse me, Tita Sid. Ay, Tay, hindi niyo ba talaga gusto si Miss Cortez? At saka, palagay ko bagay kayo. Yan ka na naman, Trixie. Alam mo ba yung ginagawa mong pagrereto sa akin? Nalalagay ako sa alanganin. Tulad yun na nangyari sa palengke. May nakita ka lang isang babaeng dumaan. Hinatak mo kaagad ako para makilala. Ayun. May asawa pala. Kumuntik pa ako na paaway ah. Diba sabi ng nanay bago siya mamatay na kailangan meron kang makilala na mag-aalaga sa atin dalawa? Diba sinabi ng nanay na hindi niya nagawa yun dahil matagal siya nagkasakit? Siya nga naman, Trixie, hindi ganun kadaling makahanap na makakasama sa buhay. Hintay mo may makilala ang tatay mo. Narinig mo si Aling Remy ha? Kaya mula ngayon, walang hatakan, walang kulitan. Ha? Usapan yan ha? Sige na nga po. Usapan ha? O sige, intindihin mo yung mga grades mo sa eskwelahan. Bakit po, tay? Matataas naman yung grades ko sa klase. At saka, number 1 ako sa klase. Diyan mo maasahan si Trixie, masipag at matyaga sa pag-aaral. Pagdating dyan, magkakasundo tayo. Magmerienda ka na. Alay, Tita Sid. Sino ga ang mga iyan? Parang estatwa eh. Walang kagalaw-galaw eh. Si Kiko at si Mianong, mga bodyguard ni Ma'am Bianca. Alay, kahit dapuan sila ng langaw, ay hindi sila gagalaw. Talagang ganyan yan. Pero huwag mo na silang pansinin. Yes, ma'am. O Sid, pasok na raw kayo, sabi ni ma'am. Thank you, Rita. Tayo na, Miling. Halika, doon tayo. Good morning, ma'am. Kasama ko na po itong pamangking ko na pansamantalang kapalit nung nag-maternity leave na sales lady natin. Sige, maupo kayo.
Sige, umupo ka. Salamat po. Ano ba ang pangalan mo? Miling po, ma'am. Miling apasible. May punto ka. Taga saan ka ba? Tiga Batangas po. Doon na po ako ipinanganak at nalaki. Ngayon lang po ako naluwas din sa Maynila. Sa ladies wear section ka mapipwesto. May alam ka ba sa mga damit? Sa amin po'y tiga borda ko ng telang barong. Mabuti kung ganun. Kaya lamang, masyadong probinsyana ang dating ng pangalan mo. Miling. Masyadong old-fashioned. Palitan natin. Miling. Miling. Mildred! Oh, is that okay with you? Opo, ma'am. Good. Oy, pare, tuloy Pare. kayo. Si pare, Hoy, pare! kumusta na yung paa mo? Pare, mabuti-buti na. Nakakahiya naman sa'yo, pare. Ikaw pa nagdala ng pagkain. Napakaliit na bagay, pare. Ay, pare, akin na. Kasi si Aling Remy hinilot yung pamangkin, kaya hindi nakapunta rito. Halika, pare. Doon tayo sa loob. Makapagkape tayo. Sige. Hmm. Bibili lang ako sa grocery ni Aling Henya. O, sige. Tingin pera. Oo nga pala. O, yan. Salamat tayo. Op. Bigay mo sa akin sukli. Ay naman. O, sige. Halika, Tara. pare. Doon tayo sa loob. Pare, pasensya ka na. Ha? Alam mo naman, paborito ko pagkain ni Aling Remy. Ano magbayad nito, pare, ha? Ano pa sabi? Hindi, ayun nga. Hindi nga ako makapaniwala. Ano sa'yo? Chocolate nga. Chocolate? Tessie, sabi mo kay Chang, kumuha ko ni Re, ha? Tsaka ito. O, sige. Opo ka. O gusto mo? Salamat ho. Ale, bago ho ba kayo rito? Kasi ngayon ko lang kayo nakita eh. Ay, oo. Galing ako sa probinsya. Kaano-ano niyo po si Aling Henya? Tiyahin ko yun. Ako nga pala po si Trixie. Ako naman, si Miling. Aling Miling, Oh? may asawa na ho kayo. Ay, wala pa. Bakit mo gana itanong? Kasi wala pang asawang tatay ko. Wala pang asawa? Paano? Kasi po, patay na nanay ko. Oh, kawawa ka naman. Aling Miling, sandali po. Tatawagin ko lang ang tatay ko sa labas. Papakilala ko sa inyo. Sandali lang, ha? Trixie, teka! Miss, may pumasok ba rito isang bata na ang taas mga ganito ka? O, Trixie, saan ka ba nagsusuot? May lakad tayo. Tay, yung teacher ko, si Miss Cortez, Hmm. urahin mo na yun. I-erase mo na sa isip mo. Meron akong bagong papakilala sa'yo. Naku. Ang ganda-ganda, si Aling Miling. Halika! Teka.
Di ba may usapan tayo, walang ganyanan? Basta't usapan. Halika na, may lakad pa tayo. Oh. Eh, paano ho tong ano? Ma'am, nariyan na ang inyong papa. Okay. Hi, Pa. Hi, sweetheart. Have you had dinner yet? Oh, dun sa meeting namin, ikaw. Oh, just having some friends over for a swimming party. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Kumusta kayo dyan? Okay lang po. Pa? Sino siya? Siya nga pala. Pilo, sandali lang. Siya ang bagong bodyguard ko habang nagpapagaling si Berto. Good evening, ma'am. Hello? Pa, kamusta naman ang meeting niyo kanina? I hope your transactions went well. Oo, maganda nga na pag-usapan namin. Kaya ako ginabi. Good. Pa, is it okay kung mag-Hong Kong kaming magbabarkada sometime soon? Okay. Kailan ang alis nyo? Hindi pa kami sure, pero we'll let you know. Okay. At saka pa, Hmm. pwede ko bang mahiram ang bago mong bodyguard paminsan-minsan? Sure. Anytime. Talaga? Mhm. Thanks, pa. Ay nako, si Bianca, alam mo, nagpapa-chenes-chenes na naman. Chenes, charing. Ay nako, totoo yan. O, di ba? Pa, I'll just go back to the pool, ha? If you need me. Go ahead. Bye. Tayo na, Pilo. Puro pakit naman. Sino siya? Siya? Yan ang bagong bodyguard ni Papa. May dating. Type ko. Pwede na. Chenes! Hoy, mahiya nga kayo dyan. Bodyguard lang yan, ha? Ayan ka na naman. Mildred, siya nga pala. Ito si Lily, si Roslyn, Hi. si Glenda, si Jenny, at si Edna. Hi. Alay, kamusta kayo? Aba, Mildred, bawas-bawasan mo punto mo. Nandito ka na sa Maynila. Opo, sir. Siya nga pala, mga girls. Sila, mga dati na. Mildred. Si Tuit, kahit maghapon nakatayo at masasakit ang mga binti, laging naka-smile, ha? Opo, sir. Tatandaan ko po. Smile! Kaya nga kahit may makukulit at pilosopong customer, smile pa rin. Tama. Meron dyan mga customer, pili ng pili, pero hindi naman bibili. Pero ang kailangan, smile pa rin. Tatandaan ko po, sir. Ay naku, magbubukas na tayo. Girls, anong kabilin-bilin ako sa inyo? Anong gagawin? Smile! O sige, pumunta na kayo sa mga pwesto-pwesto ninyo. Tita Sid, okay ba ako? Okay ka. Akong bahala sa'yo. Basta diyan ka sa pwesto mo. Thank you. Siya nga naman. Ang yabang ng babae. Star of the night, no? Pero nang dumating This way, ka, ma'am. ha? Thank you. At nangulimlim. At naging alitap-tap.
Sobra kayo. Joke lang, Bianca. Pagdating mo, pati guys nagkagulo. Yeah. Mapansin ni Bianca, no? That's our Bianca. That's enough. Girls naman, no? Ay, by the way, before I forget, Pilo? Pilo? Ma'am, Pilo, can you go to the car? Sa backseat ng kotse, may package. Yes, Tingin ma'am. mo sa driver at dalhin mo sa department store. Lakarin mo na lang. Total, malapit lang naman eh. yes ma'am. Thank you. Waiter, menu please so we can order. Thank you. Oh, Talagang ginugulat mo kami, Bianca. Tangay mo agad ng bagong bodyguard ng papa mo. Well, sabihin natin siya ang bagong flavor of the month ni Bianca ngayon. Pat, pwede ba? He's nothing but a bodyguard. He's not of my caliber, okay? Look, mas may appeal naman yata siya kaysa kay Kiko and Miano. Na puro blanco ang mga mukha, right? Well, what Bianca needs is a robot. To hear and to obey. Look who's talking. You're supposed to be my friends. Let's order na nga. Balikan mo ko. O, Rodrigo. Nasaan ka, pag-ibig ko? Kung talagang mahal mo ako. Halika. Yakapin mo ko. Nang mag-init ang katawang itong malapit ng pumanaw. Huwag mo na akong paghintayin. Halika. Yakapin mo ko. Halikan mo ko. Kung hindi, halikan mo ko. Halikan mo ko. Halikan mo. Alay, sino ka? Bakit mo ako hinalikan? Ang sabi mo, halikan kita eh. Bastos! Alay, hoy! Bumalik ka rito! Huwag kang tatakbo! Alay, huwag kang duwag! Magkasubukan tayo! Ay, sino ka? Sino ako? Pulis ako. Ano gang kasalanan ko? Hindi niyo ako pwede ikulong. Alay, doon sa aming bayan, pinakikinggan muna yung nagre-reklamo bago hinuhusgahan. Tinitignan kung sino agrabyado. Eh dito, ako na ang binastos,
ko na ang hinalikan? Alay, ako pa ay kinulong ninyo? Anong klase kayong mga tao? Walang damdamin! Porkit bagong luwas lang ako dito sa Maynila, gaganituhin niyo ako? Magdedemanda ako! Isusumbong ko kayo sa mayor namin! Hoy! Anong ingay yan, ha? Tumigil ka! Alay, hindi niyo ako pwedeng sindakin. Wala sa lahi ng Batanggenya na andap sa laban. Ay, hindi mo kilala itong kaharap mo. Ito yung mistisong Batanggenyo katulad mo din. Kapag hindi ka tumigil ang kadadagdag mo dyan, ililipat kita doon sa may mga tato. Sige, amo, lipat mo rito. Gusto mo? Ayoko. Desus, pakilabas mo na nga isang babae. Yes, ma'am. Salamat to. Sige po. Sige po. Laya ka na. Laya na ako? Hindi ikaw. Victoria! Tayo na yan. Ano to? Basta itago mo. Bianca, yan ang hinihintay mo, your bodyguard. Ba't parang pagod na pagod? Baka naman kung saan pa nakarating yan. Ano ba naman ang package na pinadala mo? Mukhang napakabigat ata. Baka refrigerator yun. Kung hindi mo alam ang address natin, di sana sinabi mong nagtatrabaho ka sa department store. Pagkatapos makuha yung Yung pera naman, ko, kay bago-bago ko eh. Mandadamay pa ako ng kumpanyang pinapasukan ko. Manloloko ka. Tita Sil, Baka akala mo, nahihilo na nga ako sa kahanap sa'yo eh. Dismay na nga ang beauty ko. Nag-break time ka lang eh, disappear ka na agad. Akala ko umuwi ka, kaya tawag ako agad sa bahay. Sandali, ay sino ba kayong sinasabi mong nanghalik sa iyo? alay malay ko, hindi ko alam. Pero pag aking nakita ay makikilala ko. Ako ay maswerte siya at hindi mo ko kasama. Kung Ewan hindi, ko ba naman naghalo kung si palat sa tinalupan. Akala ko eh, kung saan na napunta. Nahihilo ako sa kahanap. Bakit mo naman naisipan ni Pasa yung pocketbook ko? Alam mo naman na yun ang alas ko, labang kay Congressman Murillo. Para may lantad ko ang lahat ng kasamaan niya sa darating na eleksyon. Nagsiguro lang po ako, sir. Hindi ko naman po alam na tauhan niyo pala yung tumubo sa akin. Sir, nakatawag na ako sa presinto. O, ano nangyari? Napiyansa na ho yung babae. Saan daw nakatira? Hindi ho iniwanan yung address eh. Kung makikita mo siya muli, makikilala mo ba siya? Opo, sir. Sa tingin ko, empleyada. Parang pamilyar nga sa akin yung uniforme niya. Kaya lang, hindi ko matandaan kung saan ko nakita. Dito ka na muna tumigil, Victoria. Kayo, kung ano man ang kailangan niya, ibigay ninyo. At magrelyebo kayo sa pagbabantay sa kanya. Tiyakin ninyo ang kanyang kaligtasan. Mainit sa kanya si Congressman. Yes, sir. Yes, sir. Oh, yan. Chenya, talagang napakaganda pala rin sa Maynila, ano? Iha, isa lang yan sa magagandang tanawin dito. Pwede ba, bawas-bawasan mo ng puntong probinsya mo at nasa Maynila ka na, ha? Bawas. Chiteban, pagkatapos kumain ha, papasyal tayo ha? Oo naman. Gagala tayo? Ay, oo. Yan ba naman si Teban? Tingnan mo, parang puset, nakaangkla agad. Ay, tumulong dito. O sino, bakit ako nang ako nakikita mo? Palibasa pinaglihikat sa talako ba? Uy, tama na! Huwag na kayo magbangayan! Ilatag na kakain na! Teka, sino may gusto sa inyo ng pamutat? Matamis? Halo-halo, ice cream, monay. Halo-halo. Sino may gusto?
Ako ice cream. Ice Buko. Ice buko. Halo-halo. Halo-halo. Ako fish balls. Fishball! Ay, meron doon. Tama na ako sa iyo. Ay, halika. Diyan ka muna, darling. O, sige. Bagong, nasaan ang bagong? Mangilan-ngilan na lang ng mga ibon ni Aunt Trixie. Kaya nasasama sila doon sa tinatawag nating endangered species. Yan pala sinasabi ng teacher ko. Yung mga hayop daw na hindi naaalagaan, nauubos. Kawawa naman sila. Kaya nga sila naririto para masagip yung mga lahi-lahi nila. Kaya pala walang dinosaurs ngayon. Kasi noon daw, walang nag-aalaga sa kanila. Kasi noon, hindi naisip ng mga tao na darating din ng araw, mauubos ang mga hayop. Tay, gutom na ako. Gutom ka na, kaalmusal lang natin. Gutom na ako. O, sige, sige. O, Trixie, hulaan mo yung paborito mong nakita ko ron. Cotton candy? Yun. Pero wala na. Fishball nga, oh. Chuteban. Alay, itong bastos na humalik sa akin. Alay, ang baga! Ay, dituruan natin ang leksyon. Teka. Alay, Teka, hulang! miss. Halikan mo ako ng sandali lang. maklipuhan kita! Teka, miss. Teka. Sulong Biling! Asbaran mo! Ano? Teka, miss. Magkaliwanagan muna tayo. Ano magkalinawagan? Napakalaki ng atraso mo sa akin, ha? Ano atraso? Hinalikan lang kita. Hinalikan? Oo, di ba? Nilalang mo lang yon? Abay talagang dapat naman magripuhan, ano? Oy, tumigil ka. Hindi porket babae ka, hindi kita papatulan. Tatamaan ka sa akin. Subukan mo! Teka. Subukan mo! Halika! Halika! Tingnan natin kung sino sa ating dalawang titibwang. Ano? Alay, halika! Lumabang ka! Sige, subukan mo! Halika! Subukan mo! Lumabang ka! May pulis! Hay! Hay! Bumalik ka rito! Akala mo natatakot ako sa'yo? Oh, ano ba yung nagkakagulo doon? Tingnan nyo. Ha? Mukhang mag-asawa eh. Siguro nahuli ng 1, 2, 3, 4. Pero huwag natin tindihin yan. Kasi walang kwenta. Pangkaraniwan lang yan. Ang mabuti pa, let's eat! Let's eat! Tikman mo itong barbecue. Bakit, Tay? Uwi na tayo. Bakit? Nakakawala yung leon. Meron bang leon dito? Meron! Wala! Meron! Tay, talaga bang may leon dun sa pinuntahan natin? Hindi, binibiro lang kita. Bakit kayo takbo ng takbo para kayo nag-aabra? Kasi gutom na ako. Kala ko ako lang po ang gutom. Tay, may sasabihin sana ako sa inyo, pero huwag kayong magagalit, ha? Ano yun? Tay, kailan ba tayo bibisita kay Aling Miling? Teka. Hindi ba may usapan tayo wala ng kulitan? Tay naman!
Maganda naman yun eh. At saka, pag nakita niyo siya, wala ka nang hahanapin pa. Trixie, nakakahalata na ako ha. Sobra yata ang lakas ng miling na ito dahil hanggang ngayon kandidato mo pa siya. Last na to, Tay. Last na si Aling Miling. Hindi na kita kukulitin pa. Wala ka na talagang problema. Totoo yan ha. Pag nakilala ko yung miling na yan, wala nang kulitan ha. Wala nang problema ha. Pero may problema. Ano yan, Tay? Nakalimutan ko yung wallet ko. Ano? Wala tayong pambayad. Pinabalit ko pa naman yung crispy pata at saka fried chicken para sa aso natin. Oo nga, hindi. Iiwan ko itong relos ko. Siguro naman may... mawalang galang sa inyo. Hindi ba kayo yung lumalabas dun sa Itbulaga? Oo! Kami nga ho yun. Kasi madalas ko kayong mapanood sa TV. Si Jimmy po. Jimmy. Ako ho si Ruby. Ruby. Kumusta po? Kasi kasama ko yung anak ko. Gusto ko sana magyabang sa kanya na kakilala ko kayo. Sana mamaya pag kinawayan ko kayo, kawayan niyo rin ako. Oo, yun walang lang pala problema yun. eh. Oo. No problem. Sige po. Salamat. Sige. Waiter. Ay, may pambayad na tayo? Oo. Brad, magkano yung cheat namin? 434. Nakita mo yung mga nakaupo na yon? Sila ang magbabayad eh. Sila ang magbabayad. Thank you. Halika, Trixie, alis na tayo. Ay, nagmamadali na naman kayo? Kasi may leon. Bilihan na naman? Oo, may leon. Excuse me, sir. Ito yung cheat ng kasama nyo. Ano kasama? Wala naman kami kasama dito. Dadalo na kami ha. Yung nakaupo ho ron. Saan? Wala naman na. Kayo daw ho magbabayad nito. Bakit? Ba't kami magbabayad? Sabi ho eh. Ha? You know, Ruby, one thing I don't want happen in my life sentence is someone warning me. Anong warning? My son! Pero anyway, I will handle with care. Where is your management? Kasi manager, kamukha mo talaga yung boyfriend ni Ruby. Nagka-break sila eh. Kaya nakita mo, ang lungkot-lungkot niya eh. Oh. Manager, pwede ba? Pag kumaway kami sa inyo, makikaway ka na rin. Yun lang? Oo. All the time. Thank you, manager. Thank you. Thank you, ha? Well, I talked already to the management. He is responsible for all these damages. Okay? Ayun, oh. Sir, kayo daw po magbabayad nito eh. Bayad? Anong bayad? Saan? Yung nakaupo ron. Sir, umalis na ho eh. Salamat. Saan magbabayad? Mildred? Sa counter na lang ho. Ano yan? Pinabibigay sa'yo. Peace na raw kayo. Nino? Yung nagkamaling umalik sa'yo, gustong umareglo. Ayun nga siya, oh. May pakaway-kaway pa itong tukmul na ito. O ano? Kung si Aga Mulak pa magbibigay sa akin yan, baka patawarin ko siya. Ha? O, etong ka-partner. Ni hindi mo man lang pinansin. Halikay sukat mo. Oh, nawala tuloy yung tao. Hayaan mo nga siyang mawala. Paano to? Alay, soli mo. Ay? Plastic pa yata. Miss? Sandali lang. Miss?
pinabibigay ni Pilo? Mildred, si Pilo. Pilo, si Mildred. Mildred, O paano? Iwan ko na kayong dalawa. Mildred, pasensya ka na sa akin ha. Yung nangyari sa may bodega, hindi ko alam na nag-iinsayo ka noon. Pagpasensyahan mo na rin ako, Pilo. Nabigla lang ako ng mga oras na yun eh. Akalain ko bang nag-iisa lang ako ron eh, may bigla na lang hahalik sa akin? Kung sa bagay, maganda rin na nangyari yun. Anong maganda? Ang ibig ko sabihin dahil doon, nagkakilala tayo. Ano pa nga ba magagawa ko? Eh doon din naman ang tuloy nun eh. Alangan naman makipag-away pa ako sa'yo. Salamat kung gayon. At saka Mildred, kung maaari sana, pagka closing time na, maaari ba kitang maimbitang kumain sa labas? Oo, yun lang pala eh. Salamat. Lily! Jenny! Edna! Rose! Glenda! Iniimbita tayo ni Pilo. Kakain tayo paglabas mamaya. Oo! Walang anuman. Salamat. Alam mo, Mianong, malakas ang pakiramdam ko na malaki ang gusto sa akin ni Ma'am Bianca. Ano sa'yo? Sa akin? Hindi ba napansin kagabi? Pinauna niya ako matulog. Mahal na mahal niya ako, Kiko. Ayaw niya ako mapuyat. Hindi pagtingin yon. Kasi sagutin ni Ma'am Bianca kung may mangyayari sa'yo. Gurang ka na kasi. Anong gurang? Nagseselos ka lang. Eh, bakit naman ako magseselos? Alam ko naman sasagutin ako ni Ma'am Bianca. Oras lang ang hinihintay ko. Ba't di mo gawin? Nang magkaalaman na. Malapit na. Yanong. Di katulad ng isang tower yan. Pumapapel. Kabago-bago lamang. Panisip-sip! Oo nga. Napuna ko nga yun eh. Pero... tipong lawang binyesa. Panyanis! Yawa yan! Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Bakit? Sino ba bago rito? Di ba ikaw? Oo nga, no. Kung sa bagay, mga antigo na kayo rito eh. Mga antigo raw tayo? Ang ibig sabihin nun, lumang-luma na tayo! Pilo, pinatatawag ka ni Ma'am Bianca, doon ka na raw mag-almusal. Ako? Oo. Eh kami! Hindi ba kami pinatatawag? Si Pilo lang daw. Ha? O, dito muna ako ha. Talagang shape-shape ano? Talaga! Magandang umaga sa inyo, ma'am. Good morning. Saluhan mo ako. Maupo ka. Nag-almusal na ho ako. Pinahanda ko to para sa atin dalawa. Pagkatapos, hindi mo ako sasabayan. Kumain ka kahit konti. May reklamo? Wala ho, ma'am. Pilo, lagi ka raw nasa department store ngayon. Lalo na sa departamento ni Sid. Bakit? May binibisita ka na ba ron? Wala ho, ma'am. Nadaan lang ho ako. Kasi akala ko may pinagkakaabalahan ka na ron eh. Nagagawi lang ako doon, ma'am, pag nuutusan ako ng papa ninyo. Tama. Yun lang naman ang bilin sa'yo ni Papa, hindi ba? Ang asikasuhin mo siya. At ako. Maliwanag? Maliwanag, ma'am. Sige, kumain ka.
ninyong dalawa dyan? Ma'am, baka kako may pag-uutos kayo eh. Wala! Dun nga kayo! Kahit kailan yung dalawang... Talaga naman, oh. Ay, naku, Miling. Hindi ka na pwede magkaila. Nasyete ka na sa akin. Ang isang bodyguard ni Mr. Salazar ay madalas daw dumalaw doon. Kaya lang, hindi ko matsyempuhan. Tita Sid, ano naman ang masama kung makipagkaibigan sa akin yung tao? Yun bang lalaking humalik sa'yo at hinabol mo ng saksak sa park? Opo, Tsahenya. Oo. Baka naman magsilbing batubalaning halik na yon na humihigop sa iyong katauhan. Ala naman! Ang halik na yon, tumagos, tumimo sa puso at loob ni Miling na irog. Teban, binigyan niyo na naman ho na ibang kahulugan. Ano naman ang masama kung umibig si Miling? Panahon na para magkaroon siya ng mamahalin. Di ba? Andito na ako! May narinig ba kayong tetanong sa tenga? Andito na ako! Oy! Oy! Ala eh! Andito na ako! Ala! Ano ka ginagawa niyo dyan? Labag ka magbubukas sa akin ng tarangkahan. Oy! Marami akong dala. Tulungan ninyo ako. Ay, naku! Patay! Maganda at tahimik ang lugar namin. Doon na ako lumaki at natutulog burada. Masaya na ako roon. Hanggang sa dumating sa puntong gusto ko ipakasal ng tiyahin ko sa isang taga roon. Kaya napilitan ako lumuwas ng Maynila. Mahigpit ang tiyahin ko sa mga lalaki. Lalo na doon sa mga napapalapit sa akin. Nandito siya ngayon. Nagbabakasyon. Kaya yun ang dahilan kung bakit doon mo ako inihahatid sa bahay ni Lily at hindi sa amin. Ikaw naman, Pilo. May anak ako isang babae, Mildred. 7 taong gulang na siya ngayon. Namatay ang kanyang ina. 2 taon na nakakaraan. Matagal din siya nagkasakit. Tubo siya sa Cebu. Masyadong dinamdam ng anak ko ang pagkawala ng kanyang ina. Pero sa tulong ng Diyos, unti-unti niya natanggap ang lahat. Kaya ngayon, malapit kami sa isa't isa. Kaya nasisiguro ko, Mildred, kapag nakilala mong anak ko, tiyak magugustuhan mo siya. Sana dumating yung pagkakataon na makilala ko siya. Hayaan mo, isa sa mga araw na ito. Pilo, paggabi na. Ihatid mo na ako kina Lily. Alam mo naman ang tiyahin ko eh. Sige. Good morning, Ma'am. Sid, kaya ako kayo pinatawag
Dahil gusto ko lang naman malaman kung may katotohanan ng mga nakakarating sa akin. Ano po yun, ma'am? May nangyayari daw immoralidad sa department store. And it concerns you, Miss Apasible. Ako ho, ma'am? Hindi ko ho yata alam ang sinasabi ninyo. Miss Apasible, aminin mo man o hindi, marami nang nakapagpatunay sa namamagitang relasyon mo sa isang tauhan ni Papa. Gawain ba yun ng isang matinong babae? Hindi kita binabayaran dito para lumandi. Aba, teka. Probinsyana ka nga. Madaling mabola. Hindi nag-iisip para pumatol ng basta-basta. Mahiya ka sa sarili mo. Ma'am, kung pwede pag-uusapan na lang ho namin ni Mildred ang tungkol dyan. Dapat lang, Sid. Dahil kilala mo ko kapag naggalit. Aalis na ho kami. Feel mo talaga ang mag-jelly-jelly, ha? Bakit ba? Kaya lang bodyguard lang. What taste? Utang na loob, ha? Magsiuwi na nga kayo. Man, hindi ka na mabiro. Oy, Bicon! Ano pare? Mildred, Ay, sige. alam kong hindi madali siya magtimpi. Pero nagawa mo yan dahil sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa'yo. At pinagbigyan mo ako Kundi lang dahil sa'yo, Chong. Ewan ko kung saan kami pupulutin. Alam ko naman Mineral nga po. 10 pesos. Salamat. Tay, di ba artista yun? Oo nga, no. Magaling na artista yan. Tay, di ba si Rudy Fernandez yun? Hindi. Sino yun? Si Bong Revilla yan. Minsan napanagimpan ko na ikaw at ako ay nagmamahalan. Bakit? Tanong ng puso ko. Bakit nananaginip sa iyong
nagamahay ako. Nganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong kitiaw ti awan ang gugma ko kanimo da. Ang iawan ang gugma ko kanimo, kanimo da. Tay, tuloy ba yung lakad niyo sa Cebu bukas? Oo, kasi may importanteng gagawin din si Mr. Salazar eh. Kailan kayo babalik? Ang pagkakaalam ko, mga isang araw lang kami ron. Tay, pagbalik niyo, pasalubong ko ha. Siyempre may pasalubong. Ah, siya nga pala, Trixie. May sasabihin sana ako sa iyo. Ano yun, Tay? Kasi may nakilala akong babae. Ang pangalan niya Mildred. Ang totoo niyan eh, minsan-minsan nakikita kami. Gusto ka nga niyang makilala eh. Bakit, Trixie? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Kasi nakikipagkilala ka lang sa ibang babae. Hindi mo pala kikilala yung gusto ko, si Aling Biling. Pupuntahan din natin siya. Kaya lang, sinabi ko siya na may nakilala akong babae. Basta, hindi mo pa rin ako pinagbigyan. Matagal ko nang gustong makilala mo si Aling Biling eh. Trixie, saka na natin pag-usapan yan. Matulog ka na muna. Ay nako, Pilo, wala nang bukang bibig ang batang yon kundi ang Miling na yon. Minsan nga, kinukulit ako na magpunta sa bahay nun eh. Na ilang bloke lang pala ang layo mula dito sa atin. Parang ang gusto ko ng pagbigyan para matigil na lang ang kakulitan eh. Aling Remy, sa palagay ko, sa ngayon, na pagtitripan ni Trixie, ang Miling na yan. Lilipas din yan. At tama na ba yung panggastos na iniwan ko sa inyo? Tama na yung Pilo, para sa 1 linggo na yun eh. O di Aling Remy, kayo nang bahala kay Trixie at dito sa bahay. Wala kang aalalahanin. O sige, igagaya ko pa yung mga dadalhin mo. Ay, naku, Miling. Meron akong naisip na dance number para sa party natin. Anniversary. At ikaw ang star. Itasid naman. Ang dami-dami naman pwede, bakit ako pa? Ay, naku, Miling. Nakita na kita magsayaw. Yung kabila, naku. Ang tigas ng katawan, ikaw ang magdadala. At saka isa pa, baka magalit si Ma'am Bianca. Ang bago-bago ko, ibibigyan niyo kagad ako ng party sa presentation. Naku, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Diyos ko, nahihilo naman ako sa'yo. Kiko, totoo bang lahat ng magustuhan ko? Makukuha ko? Oh, hindi ba yung kabilin-bilinan ni boss? Ang lahat ng mga kursunadahan mo, time cheat lang. Victoria, baka naman pwede mo kami bilhan ni Kiko ng tigisan sapatos. Wag na, baka tayo mabisto pa ni Sir. Miano. Kiko. Ayun yung
Yung babaeng napagbigyan ko ng pocketbook. Sino ron? Yung sales lady na maiksi ang buhok na nasa loob ng counter. Tuloy. Congressman, bigla hong dumating yung mga bata ni Mr. Salazar. Pinigil namin. Pero talaga gusto raw kayong makausap. Bakit daw? Meron daw sa inyo sasabing importante. Ilan sila? 2 ho. Sige, papasukin mo. Congressman, hindi nyo na kailangan si Victoria. Wala na sa kanya ang pocketbook na hinahanap nyo. Nasa ibang kamay na. Pero posibleng makuha namin sa taong may hawak nito ngayon. Bakit nyo naman naisip yan? Samantalang alam ko naman na mahalaga yun sa amo ninyo. Pero, baka pakana lang ni Mr. Salazar yan. Alam nyo, hindi importante sa amin ang labanan nyo. Wala sa amin ang politika. Ang importante sa amin, yung presyong ipinatong nyo sa pocketbook na yon. Totoo yun, Congressman. Yun lang ang gusto namin eh. Matindi pangangailangan eh. Kung pera, wala tayong pag-uusapan. Pero kung sakasakali, ano naman ang garantiya ko na hindi ninyo ako niloloko? Oras na makuha namin ang pocketbook na yon, ititimbre kagad namin sa inyo. Tapos, kaliwaan. Jasmine, pagkain. Ay, sumugod sa ulan. Diyan ho ba si Aling Miling? Ay, nandini. Halika, dali. Malakas ang ulan. Halika. Bakit bigla ka naman napasugod, Trixie? Ang lakas-lakas ng ulan. Nahihiya nga po ako sa inyo, Aling Miling. Kasi hindi ko na ipakilala yung tatay ko noon. Kasi bigla niya akong niyaya. Okay lang naman sa akin yun eh. Marami pa naman pagkakataon para maipakilala mo siya sa akin. Kagaling na bata na rin siya pa ang humihingi ng paumanhin para dun sa kanyang ama eh. Kasi baka magalit si Aling Miling eh. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Wala ka namang kasalanan. Pero alam niyo po, pag nakilala niyo ang tatay ko, magugustuhan niyo siya. Talaga? Opo, dahil mabait, pogi, at saka matapang ang tatay ko. Teka. Sa tono ng pananalita mo, parang inililigaw mo ang tatay mo kay Miling. Hoy, ano kang gulo yan? Sino kang bata yan? Parang namumukhaan kita. Hindi ba bumibili ka sa grocery? Opo, Kanino ka nga anak? anak po ako ni Ma'am. Just kidlat nito ay pang tumigil. Kasama-sama ng panahon. Sino kayo kumakatok? Sidro, buksan mo. Trixie! Sabi ko na nga ba, nandito ka eh. Ikaw na bata ka, kanina pa kita hinahanap. Halika na, umuwi na tayo. Ipapahatid ko na ho kayo. Huwag na ho, may naghihintay na hong tricycle. Ingat ka, ha? Pasensya na ho sa abala. Walang anuman po. Halika na, Trixie. Pambihirang bata yun. Ay sobrang magmahal sa ama. Anong
sabi ng doktor? Sabi ng doktor, wala daw dapat ipag-alala. Nalamigan lang ng konti kanyang pulmon kaya natuloy sa lagnat. Konting pahinga lang daw ang kailangan. Pasensya ka na, Pilo, na high blood ako. Tay, Trixie, huwag mo na sanang ulitin yung ginawa mo. Ha? Alam mo namang ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kapag may nangyari sa'yo, baliwala sa akin ang lahat. hindi ko na uulitin, Tay. Tay, Hmm? gusto niyo bang makilala ko yung Mildred na sinasabi niyo? Oo. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna at magpalakas. Pagkatapos, ang unang-unang natin gagawin, pag malakas ka na, pupuntahan natin si Miling. Totoo, Tay? Totoo. Walang biro? Walang biro. Kahit mamatay lang ng kapitbahay natin? Oo, kahit mamatay yung langaw ng kapitbahay natin. Totoo? Oo. Sir, tawag po para sa inyo. Hello? Boss, nakita na namin yung babaeng may hawak ng pocketbook. Alam na rin namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sabihin mo, Kiko! Yung tungkol kay Victoria! Sabihin mo na! O, ikaw na. Hello, boss! Ikaw na lang, Kiko. Boss, narito na rin si Victoria. Idinahilan lang namin kay Mr. Salazar na ililipat namin ang safe house dahil sa mainit na roon. Yung parte, sabi mo yung parte! O, di ikaw na magsabi. Ay, boss! Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. Kiko, ikaw na nga uli. Ang pilit mo kasi. Boss, pasensya na ho kayo. Kasi itong si Mianong masyadong makulit eh. Bukas ho ng gabi, magkakaroon ho ng party sa kumpanya ni Mr. Salazar. Pwede ho bang doon na lang namin gawin ang pagkakataon para makuha namin yung babae? Sige. Kiko! Ang galing mo! Bilib ako sa'yo! Bakit? Ngayon mo lang ba nalaman? Ha? Bakit mo sinabi mo? Bakit mo? Kundi, papatay kita! Sandali lang, sandali mo yanong. Sandali lang. Babawiin ko na. Babawiin ko na. Na lang. Yung pa! Pero hindi ako... Tandaan mo yan! Hindi ako... Another double, please. Baka nandun na sila. Pa! Bianca! Huwag marami ka nang naiinom. Alalay lang iha. Don't worry, pa. Kaya ko pa to. Besides, it's our anniversary. Let's celebrate. Okay. Cheers! Cheers. In case you will need me,
I will be at the lounge with the senator. Okay pa. Okay, sweetheart. Bye! Waiter, one more please. Mga kasama, ang Filipiniana Department ay may handog po sa inyong lahat. Narito po sila. Ba't nakasama dyan ang probinsyano? Madapa sana. Ma'am, Uminom ka naman ng konti. ma'am, pinagbabawal ng papa niya. Pinagbabawal ba ni Papa? O baka naman ayaw mo lang? Dahil ba sa babaeng yun? Ha? Pilo, pinatatawag ka ni boss. Pinatatawag ako, ma'am. Sige. Ito ka na. Hi! Halika dito. Ma'am, ako po. Ikaw nga. Sinong may sabing kasama ka dito? Anong karapatan mo? Inimbita po ako ni Tita Sid. Oo, ma'am. Kasama ko. Tumigil ka! Ako ang may-ari nito. Ako ang dapat masunod. At ikaw, lagi mo nilang dalim pagka-probinsyano mo. Laging naghahanap ng pansin. Pilit mo sinasaksakan sarili mo sa hindi dapat. Ma'am, bigyan niyo naman ako ng kahihiyan. Kahihiyan? Marunong ka ba mahiya? Mula nang pumasok ka dito, wala ka nang ginawa kundi lumandi. Isa kang masamang halimbawa. Ano ba naman kayo, Mianong? Iko, hindi man lamang kayo umawat. Anong pakialam mo?
Ben, ano sa tingin mo? Madadali kaya nila ngayon yung babae? Ayun nga eh. Mukhang mabubulilyaso tayo. Mahirap dukutin yun, maraming tao. Eh kung sabihin natin kay Sir na sa ibang araw na lang ituloy. Tsak, matsetsempuhan natin yan. Mas maganda. Yun lang magagawa natin. Buti pa dito sa labas, medyo tahimik. Oo nga eh. Halika na. Mukhang siniswerte tayo ah. Iba nang binebuenas. Bakit pare? Yung bang babae? Ano bang ginagawa nyo? Ay! Bitawan niyo ako! Tumimik ka! Sino ba kayo sabi eh? Paring Bondat, si Pilo ito. Narito ako sa teritoryo mo. Kailangan ko tulong mo. Narito ako sa lumang gusali ng dating ospital. O magdala ka mga ilang bata mo. Sige. Itali yan! Ano oras na, pare? Galauna na. Iwasi ka pa dyan? Teka. Pare, Bakit, pare? Tawagan mo si boss. Ipaalam mo na nandito na yung babae. Maya-maya, konta kami yung bahay ng milidad na yan. Sabihin mo, ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa pocketbook. At linawin mo rin, ha, kung saan ang tagpuan.
Pasok! Tara! Bitiwan mo ang baril mo! Bitiwan mo sabi! Tutuloy ako to! Ala eh! Ay! Yeah!
Ayaw mo na. Hoy, hoy, hoy! Ano? Halika! Teka, Mildred, ako nang bahala dyan. Kaya ko to, Pino! Baka masaktan ka pa. Hindi, kaya ko to! Sigurado ka, ha? Sigurado ako! Tika! O, nalika! Ala! Kala niya. Siya nga pala, sir. Paano niyo nalaman naririto kami? Matagal ko na sinusubaybayan si Mianong at si Kiko. Alam kong bumaliktad na sila. Siya nga pala, Mildred, sasamahan ka namin ni Sargento sa bahay mo para kunin yung pocketbook. Pilo, mauna ka na sa headquarters. Susunod na ako. Yes, sir. Mildred, pwede na ba tayo malis? Yes, sir. Siya nga pala. Mildred, Pilo, tungkol sa inyong trabaho. Kailangan. Salamat, sir. Salamat po. Sir, may sasabihin lang ako kay Mildred. Kasi? Paano, Mildred? Magkita tayo bukas. O sige, saan tayo magkikita? Sa piknikan, hindi ko makakalimutan yung lugar na yun. Bakit naman? Doon mo ako hinabol ng saksak eh. Ikaw talaga, ah. O sige, para makilala mo na rin mga kamag-anak ko. Pero bago yun, Mildred, may lakad lang kami ng anak ko dahil pinangako ko sa kanya. Maghihintay ako. Mahama ka eh. Tamo tuloy nangyari sa atin. Ginawa mo akong balimbing. Pati kaluluwa natin bumaliktad. Bakit ako idadahilan mo? Ikaw itong nasilaw sa pere. Ha? Idadahilan pa, dala ng mahigpit na pangangailangan. Oh, pati ako dinamay mo. Sana bagsak natin yun sa munti. Ba't ako sinisisi mo? Ang lalo ko sinisisi mo eh. Magandang umaga po. Oh. Nandiyan ho ba si Aling Miling? Wala eh, umalis. Saan ho nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Baka nagpunta ng grocery? Wala sa grocery. Pakisabi na lang po dumating si Trixie kasama yung tatay niya. O sige, sasabihin ko. Salamat ho ah. Walang anuman. Tay, wala raw. Ganito lang gawin natin. Bumalik tayo mamaya. O kaya bukas. Salamat tay, pinagbigyan niyo ko. Hindi ba yun ang pinangako ko sa'yo? Ngayon naman po, kayo naman po ang pagbibigyan ko. Ako ang Di ba gusto niyong makilala ko si Mildred? Oo, gusto ka nga niyang makita eh. Pakilala niyo na ako. Totoo? Totoo. Kahit mamatay yung langaw ng kapitbahay natin? Oo, kahit mamatay yung langaw ng kapitbahay natin. O, halika, tara.
Banda ron, sa may cotton candy. Siguro, Tay, wala nang leon dito, no? Ah, wala na. Nahuli na eh. Tara. Mildred, sa tingin mo ba, kasya na tong mga dala natin? Sobra-sobra pa nga eh. Hindi tayo kakapusin. Totoo bang darating si Pilo? Bakit wala pa siya? Darating yon. Tamang-tama lang habang iniinit pa yung iba nating ulam. Tay, maganda ba si Aling Mildred? Maganda. Pero sa palagay ko, mas maganda si Aling Ling. Alam ba niyang ipapakilala mo siya sa mga kamag-anak mo? Oo naman. Uy, iba ang ibig sabihin nun, ha? Kayo naman, oh. Parang namamanhi ka na. Oh, ayan na siya, oh. Ayan na. Mildred, anak ko si Trixie. Trixie.